a name we hold dear, serving God faithfully year after year. A beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church mga kapatid at GOLD o Gold mga kapatid. At mamaya ipapaliwanag ko anong meaning ng abbreviation na yan, no, ni Pastor Jeremy. So mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang kaparaanan ng kaligtasan ng Seventh-day Adventist ay sa pamamagitan ng biyaya. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang kaparaanan ng kaligtasan ng SDA ay sa pamamagitan ng biyaya. So syempre, ang ating affirmative si Fernando Camacho ng SDA, negative naman si Pastor Jeremy Amlon ng Gold mga kapatid. So sa ating setup ng debate, yung standard ito, 10-7-5, 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. At meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman bago sa atin yung dalawang ito. So summary na lang. Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung ating categorical or close-ended question, dapat sagutin muna ang pagpipilian. Rule number 3, yung 10 seconds rule natin. Kung wala kayong mapili or hindi nyo masagot ng direkta, pwede kayong gumamit ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, doon lang magtanong sa nilatag ng katunggali, at kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan during first cross-examination, automatic next question yan at wala pong objection dyan. At sa rebuttal, pwede nang magtanong ng lahat, either nilatag or hindi nilatag. Rule number 6, dalawang warning mula sa akin, may disiplina yan, 1 minute, minus sa time. At sa objection naman, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult mga kapatid sa physical na itsura, kasama din doon yung mga pagmumura,
na alam natin at labas doon gaya ng salitang kulto, sinungaling at etc. Pwede pa yan sa akin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko. So, hindi po pwede yan. Rule number 10, para sa sensitive question or yung mga personal question, pwedeng itanggi ng tinatanong. At pwede rin sagutin syempre. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lang yung hihintayin ko. Rule number 12, meron akong special power na magtakda ng bagong rules, mga kapatid, na hindi ko sinabi. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, yung liability disclaimer ko, wala akong kinalaman sa inyong mga stand, sa inyong mga pananaw, sa inyong paniniwala, at kayo yung mananagot sa inyong mga sinasabi, mga kapatid, or kung anumang epekto ng debate na ito. By the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako isang Katoliko at one of the member ng Templar of Truth. At ako yung tatayong moderator, streamer at timer sa debate na ito. Live tayo ngayon, mga kapatid, sa ating Facebook at i-upload ito sa YouTube channel. At by the way, mga kapatid, ginagamit natin ngayon ang group call ng Debaters Convention na pinangungunahan ni Pastor Francis, mga kapatid, at si Brother Albert bilang admin din dito. So kasama yung house rule natin sa ating rules. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko munang magbigay ng paunang salita at paano ba nabuo yung topic na ito. At syempre kung ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Father Fernando B. Camacho Jr., isa pong maliit na kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo po sa panig ng affirmatibo. Napatutunayan ko ngayong gabi na ang kaparaanan ng kaligtasan ay sa pamamagitan po ng biyaya. At ako po umaasa na ang gabing ito'y magiging makabuluhan at ang Diyos ang siyang patuloy nating maitataas. Okay, at magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Binabalik natin sa ating pong moderator ang panahon. Okay, at syempre yung ating tututol naman, napakilala ka, kapatid. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jeramil Amlon of Grace Oriented Life Development Church, taga Davao, Panabo City, Davao del Norte. At bilang negative po sa paksa na aming pag-uusapan ngayon ni Brother Camacho. At sana ay may mapulot kayong aral at saka mapulot din na ang tawag dyan is mga idea patungkol doon sa ano ba talaga ang kaligtasan na meron ng is it by grace or kasi pag tutulan natin yan based sa Bible kung ano talaga yung salvation by grace. So, yun ang pag-usapan namin ngayong gabi. Maraming salamat po. Okay, mga kapatid, so kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming. Alam ko merong problem sa Facebook ngayon. You can simply copy yung buong link, mga kapatid, at i-post nyo lang sa inyong profile at masishare na yung ating live stream. Pwede din kayo mag-tag, mga kapatid. I think po pwede naman. Sinubukan ko kanina. Pwede kayong mag-tag ng inyong friends. Kung gusto nyo, yung mga marami pang makapanood nito. So again, mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang kaparaanan ng kaligtasan ng Seventh-day Adventist ay sa pamamagitan ng biyaya. Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, muli nating pinupuri ang Panginoon at siya po ang itinataas natin ngayon pong gabi. At sa mga neutral po, kayo po ay bahagi ng ating pong pag-aaral ngayon. Magandang gabi po sa inyo sa comment section at dyan po sa mga nakantabay ngayon. At sa mga kasama ko nandito sa loob ng aming platform, kay kapatid na Albert, kay kapatid na Pastor Valeriano, yan, at siyempre sa ating napakahusay na moderator kay Rasha, no, kay Pastor Rosendo,
kay kapatid na Ronaldo, at sa gwapong-gwapo nating katunggali ngayon bilang negative side, si Pastor Jeramel. Ano? Ngayon po ay maglalatag ako ng katibayan ng Seventh-day Adventist na ang kaparaanan ng kaligtasan, no, namin pong sinasampalatayanan ay sa pamamagitan ng biyaya. At nais ko pong itanim sa inyong isipan, mga kapatid, kapag ka ang tao ay wala pa kay Kristo, kapag ang tao wala pa kay Kristo, hindi pa kilala si Kristo, at siya ay naaaralan ng salita ng Diyos o natataluntun niya ang katotohanan sa panahon ng tinatawag na justification, ang kaparaanan ng kaligtasan ay sa pamamagitan po ng biyaya. Hindi sa pamamagitan ng kautusan. Ganito ang ating mababasa mula sa mga aklat ng sa aming mga aklat. Dito halimbawa sa paglapit kay Kristo. Ayan, no? Ang sabi rito, ang kaligtasan ay isang regalo. Hindi natin kikitain ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagtalima, sapagkat ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob ng Diyos na ating tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ang pagtalima ay bunga ng pananampalataya. Ayun. Samantalang ang tao wala pa kay Kristo, ang sabi rito, hindi niya kikitain ng tao yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagtalima. Hindi muna kinakailangan sumunod ng tao sa 10 utos bago siya maligtas. Ang kailangan niya ipagsampalataya kay Kristo sa pamamagitan niya ng biyaya. Kaya hindi kikitain ng tao kaligtasan sa pamamagitan ng pagtalima. Ang kaligtasan, walang bayad, kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Kristo. At ang kasunod niyan, pagtalima sa kautusan. Saan nakasandig ang ganitong paniniwala? Dito sa aklat ng Efeso, sa Kapitulo 2, talatang 8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay wag magmapuri. Ano pa? Talatang 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya nga sabi doon sa aming aklat, datapot ang pagtalima ay bunga ng pananampalataya. Ayun, diyan po nakasandig yan, mga kapatid. Dito sa aming Seventh-day Adventist, 28 Fundamental Beliefs, number 10, 2025 edition. Makikita po ninyo diyan, in infinite love of mercy, God made Christ. Siguro iliwat na natin sa wikang Tagalog. Doon na tayo sa bandang kalagitnaan para mapahaba ating presentation. Ang pananampalatayang ito na tumatanggap ng kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng salita at kaloob ng biyaya ng Diyos. Yun. Kaya nga kaligtasan ng Seventh-day Adventist sa pamamagitan ng biyaya. Maliwanag po yan doon sa aking nailatag kanina. Kaya sabi pa sa aming doktrina, sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y pinawawalang sala. Take note, hindi sinasabi rito sa aming fundamental beliefs na sa pamamagitan ng kautusan tayo'y pinawawalang sala. Hindi ho. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y pinawalang sala. Sapagkat ang kautusan hindi naman nagpapatawad ng kasalanan kundi yung Kristo, ang ating Panginoon Kristo, siya yung nagpapatawad ng kasalanan. Kaya sabi, sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y pinawalang sala, tinanggap bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos at inalis mula sa pangangasiwa ng kasalanan. Ayun. Kaya nga tayo, matalimahin na tayo sa Diyos Yung kasi ang bunga ng ating tinanggap na pananampalataya. Dito pa sa pagpapatuloy ng aming doktrina. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo
ay muling ipinanganak at inaring ganap. Binago ng Espiritu ang ating mga pag-iisip. Isinulat sa ating mga puso ang kautusan ng pag-ibig ng Diyos at binigyan tayo ng kapangyarihang mamuhay ng banal na pamumuhay. Ayun. Kaya pagkatapos nating ma-justify, maligtas sa pamamagitan ng biyaya, ang bunga nito, pagsunod sa kautusan na siya nating kasangkapan o guide upang makapamuhay ng banal. Ngayon, dito pa, sa amin pong 20 fundamental beliefs, sa pananatili sa Kanya, tayo ay nagiging bahagi ng banal na likas at mayroong katiyakan ng kaligtasan ngayon at sa paghuhukom. Ayun. Kaya nga kami naniniwala, mga kapatid, na tayo nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun. Ano pa sabi ng kapatid na Ellen White sa Great Controversy, pahina 483? Ang kaligtasan ay hindi batay sa ating mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Napakalinaw nito, mga kapatid. Ngayon, para matutulan, thank you, para matutulan naman ng negative itong mga binasa natin. Dapat basahin niya dito sa Great Controversy, mga kapatid, na mali yung pagkakahanay na sinabi ng kapatid na Ellen White na ang kaligtasan hindi batay sa mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Dapat basahin naman niya diyan di sa Great Controversy sa pahina 483 nang nakalagay, kundi sa kautusan ng Diyos sa halip na biyaya. Dapat ganun mababasa kasi ito matibay ito, mga kapatid. At yan ang nakalagay sa aming 28 fundamental belief. Ngayon, dito pa sa isang sulat ng kapatid na Ellen White sa Great Controversy, ang Ebanghelyo ay ang mensahe ng kaligtasan na iniaalok ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi batay sa kanilang gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. At ang pagtanggap nila kay Jesus bilang tagapagligtas. Yan ho ang aming ipinangangaral sa mga tao, mga kapatid. Ang primerang dapat maunawaan ng tao, yung paraan kung paano sila maliligtas samantalang sila'y wala pa sa pananampalataya. Habang ang tao ay wala sa pananampalataya at papasok pa lang sa pananampalataya, ang kailangan po niya ay biyaya, hindi kautusan. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Yan. Ngayon, dito pa sa mission statement ng Seventh-day Adventist, sabi rito, gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng dako, ipangaral ang walang hanggang ebanghelyo sa konteksto ng tatlong mensahe ng anghel sa Aklat ng Pahayag 14. Hikayatin ang mga tao na tanggapin si Jesucristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Salamat. So maliwanag, hindi pinapangaral na hikayatin ang mga tao na tanggapin ang kautusan bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ano ipinangangaral? Hikayatin ang mga tao na tanggapin. Sino? Si Jesucristo, hindi ang kautusan. Bakit? Bilang kanilang personal na tagapagligtas at maging bahagi ng kanilang pamilya, ang iglesia, at ihanda sila para sa kanyang malapit na pagbabalik, mga kapatid. Yan ho ipinangangaral ng Seventh-day Adventist. Saan nakabase yung pangangaral ng Seventh-day Adventist na yan? Sa Pahayag 14 at sa iba pang mga talata, tulad halimbawa ng Juan 6:29. Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Diyan po pinalalapit ng Seventh-day Adventist ang tao upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pagpapahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Jaramil ng Gold, your time start now, bro. 7 minutes. Okay, maraming salamat, Bro Russia. Unang tanong ko, Bro Camacho. Lilinawin ko lang.
walang kinalaman ang pagsunod sa kautusan upang maligtas? Yes or no? Yes po, katulad ng akin pong mga nabasa, sa biyaya tayo'y nangaligtas kapag ang tao'y wala pa kay Kristo at siya'y papasok sa pananampalataya sa termino o bahagi ng tinatawag na justification. Ang kailangan po niya ay biyaya, ay si Kristo sa pamamagitan ng Next question, biyaya. 20 seconds. Okay, next question. Kapag sinabi na hindi mahalaga ang pagsunod sa kautusan upang maligtas, or hindi mahalaga ang kautusan para maligtas, SDA ba siya o hindi? Ano po, pakiulit po? Okay, tinawin ko. Kapag sinabi ng isang tao na kailangan ang pagsunod sa kautusan para sa kaligtasan, SDA ba siya? Hindi. Yes, kung ang tutumbukin niya ay justification by justification. Sa justification, hindi mo kailangan ang pagsunod sa kautusan. Baka binabanggit ninyo sa sanctification area na. Ano ho? Sa sanctification kasi magkatuwang ang pananampalataya at ang kautusan. Pero ito dinadrive ko sa inyo sa justification period. Next question. Yung wala pa kay Kristo, tatanggapin si Kristo. So, lilinawin ko, bro. Lilinawin ko Malinaw yung sagot mo kanina na walang kinalaman ang pagsunod sa kautusan upang maligtas. Uulitin ko yung tanong. Kapag sinabi ba ng tao na mahalaga ang pagsunod sa kautusan para sa kaligtasan, SDA ba siya o hindi? Yes, kung ang tutukuyin naman niya, sanctification. Kasi magkaiba po ang deliberation ng justification sa sanctification. Sa justification, hindi mo kailangang sumunod sa kautusan. Pagdating sa sanctification, habang ikay nananampalataya, requirements mo rin sundin ang kautusan. Kaya maglalaro yung tanong Okay. sa sanctification at justification. Okay. Linawin natin, bro, kasi ando na tayo So, ang salvation by grace ba, ang purpose niyan upang mapunta ka sa langit o hindi? Of course, para mapunta ka sa langit, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, makawala ka sa tibo ng kasalanan. Kaya kailangan natin kapag wala ka kay Kristo, si Kristo upang ikay maligtas, kailangan mo ang kanyang biyaya, yung kanyang kahabagan. Kapag na kay Kristo ka na, ang sabi naman ni Kristo, tatalimahin mo naman yung kanyang kautusan. Ganyan ho yan mga kapatid. Sa justification, hindi mo kailangan ng kautusan, kundi biyaya. Para makapunta sa langit, kasi sabi mo, ang biyaya ay para makapunta sa langit, yung biyaya na kaligtasan. Ito yung tanong ko. May kinalaman ba ang pagsunod sa kautusan upang maligtas or maligtas ka dahil sa biyaya? Sa justification, hindi mo kailangan ang kautusan. Hindi, objection moderator. Objection mo na. Pastor, anong objection? Wala naman akong tinatanong na justification or ano. Ang tinatanong ko lang, ang tumbok kasi dito para mapunta sa langit. Ang linaw ng tanong Kaya ang tinatanong ko dito, kasi ang sinagot niyang una kasi justification. Ang option kasi doon is yung para mapunta ka sa langit dahil ba sa biyaya or dahil sa pagsunod sa kautusan. Okay, Yun lang so biyaya or sa pagsunod sa Counter, kautusan. Mr. Moderator. Counter objection, proceed. Yes, sumasagot ako ayon sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Hindi ako sumasagot dahil sa gusto niya lang marinig. Oh. Ang pananampalataya kasi namin, justification at sanctification at glorification. Okay, so ito yung aking decision dyan. Actually, ang importante lang naman sa akin yung pagpipilian ng nagtatanong. Pero kung wala ka doon mapili, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, ang klaro daw pagpili dito, mapipilian yung pakiulit nga muna. Kasi ang tanong kasi doon, bro, para mapunta sa langit, sinagot niya na kanina dahil sa biyaya. Ang pagpilian doon, dahil kaya ka mapunta sa langit, dahil ba sa biyaya o sa pagsunod sa kautusan? Sa biyaya or sa pagsunod sa kautusan? Yun ang pagpilian niya, dalawa lang. Okay. Biyaya, Sa biyaya. Proceed, 20 seconds. Sa biyaya, tayo maliligtas, makakapunta sa langit sa panahon ng justification.
pagdating ng sanctification, magkatuwang yung dalawa, magkalakip ho yan eh. Hindi po pwede sa sanctification puro ka lang pananampalataya at ikaw naman magiging manlalabag. Hindi ka rin papasok sa langit. Kaya sa justification, si Kristo lang ang kailangan mo, yung kanyang biyaya. Next question. Dito naman sa Okay, lilinawin natin bro. Ang doktrina talaga ng SDA para mapunta sa langit ay may biyaya at may pagsunod sa kautusan. Yes or no? Yes, kapag ang tao nasa panahon ng justification na kailangan niya biyaya. Sa panahon naman ng sanctification, kailangan magkatuwang ang kautusan at ang pananampalataya. Pero kahit na yan ay magkatuwang, yan pa rin ay nakabase sa ipagkakaloob na lakas ni Kristo. Biyaya pa rin ho yun. Ganun ho yan mga kapatid. Next question. Okay. Para makapunta sa kasalangit, sabi mo, magkatuwang ang biyaya at pagsunod sa kautusan. Ibig sabihin, in short, ang kaligtasan mo para mapunta sa langit ay dahil sa biyaya at kautusan. Yes or no? No, mali. Halimbawa, sa panahon ng justification, tinanggap mo si Kristo, biyaya, nagligtas sa'yo. Bigla kang inabutan ng kamatayan. Hindi ka na nakasunod doon sa ipinapatupad sa'yo. Kaya maliho yung inyong pananaw na kailangan magkasama lagi. Hindi ho. Sa justification, ngayon, nasa justification ka na, tumanggap ka ng mahaba-habang buhay, kailangan mo namang lumakad sa kabanalan. Doon ho papasok yung pagsunod sa kautusan. So, ibig sabihin, Bro Camacho, kailangan ang pagsunod sa kautusan upang makapunta sa langit. Yes or no? Hindi nga. Halimbawa nga ganito yung tao na nasa justification, tinanggap si Kristo sa pamamagitan ng biyaya, inabutan siya ng kamatayan. Hindi siya nakasunod. Ibig bang sabihin nito, hindi na siya ligtas yun, mapupunta na langit to sa second coming. Kung binigyan ka ng mahabang buhay, lalakad ka ngayon sa tinatawag na sanctification o kabanalan. Yung pagtupad na kasama sa 10 utos at iba pa. Okay, next question. Okay. Kapag sinabi bang biyaya, ay may gawa o walang gawa? Walang gawa, biyaya eh. Kahit yung pagtupad mo sa kautusan, biyaya din ni Kristo yun eh. Biyaya yun ay binigay sa iyo para matupad mo ang kautusan. Ngayon, sa panahon ng justification, ang kailangan mo, simpleng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kasunod niyan, lalakad ka sa kabanalan. Yun ay yung mga tagubili ng ating Panginoon. Okay, next question. Ang biyaya ba na walang pagsunod sa kautusan ay enough na para makapunta ka sa langit? Yes or no? Sa panahon ng sanctification, ang pananampalataya na walang kautusan, na walang pagsunod, patay. Nag-object ka ba? Moderator? Okay. Bro, banggitin mo lang yung moderator, bro, para alam ko kung nag-object ka o hindi. Pastor Jeramil, proceed ka, bro. No objection. Okay. Pwede linawin ko na lang yung tanong ko. Medyo, hindi kasi yung tanong, ang sagot niya kasi, parang hindi yun akma dun sa tanong ko ba? Okay. Gusto ko lang, Okay, so, may time pa, bro? clarification pwede naman yan, bro. Pero, Wala na time. hindi. Okay naman yan, clarification. Pero, tuloy-tuloy yung time mo dito ba? So, siguro na lang na ito. So, Linawin ko na lang, bro. Proceed, bro. Okay. Kasi sabi mo, ang biyaya ay walang gawa. Ang tanong ko dito, ang biyaya ba ng Diyos na walang halong gawa o walang halong pagsunod sa kautusan ay enough na ba para makapunta ka sa langit? Yes or no? Sa justification, yes, sabi ko nga eh. Time. 7 minutes na. Bigla ka namatay, ligtas ka. 7 minutes. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout dyan kay sahin ko muna mga kapatid ha. Dito sa aking kasi need kong puntahan yung video. Ayan. So shoutout muna mga kapatid kay Leo Amlon. Walay klaro doktrina ka SDA. Bisan siya wala kasabot sa iyang explanation. Shoutout din sa ating He Speaks. Sabi niya, biyaya pero patay pag walang gawa. Shoutout din kay Erwin de la Cruz UC. Kay Camacho na nanggaling na kailangan sumunod sa kautusan para sa sanctification. Kung wala ito, tanggal ang justification.
Shoutout din kay Leo Amlon. Bungkag na Pastor J. Shoutout din kay Avila Leonard. Sang-ayon sa maling unawa mo, you are entitled your own opinion, no problem. Shoutout din kay Fernan Abalos. Ipaglaban ang katotohanan. Grow, Fernando Camacho Jr. Shoutout din kay Archie Nowak ng Judaism. Assuming lang kasi nito mga Christian. Shoutout din mga kapatid kay wait na ha. Okay, dito tayo mga kapatid kay He Speaks at kay dito tayo sa ibang comment. Ayan, lumabas na. Mario Amlon, paano naging biyaya na sumunod ka na sa kautusan? Shoutout din kay sa taas, Abila Leonard, ang naligtas ba sa biyaya ay osas na agad tulad ng aral ng baptist? Maling unawa yan, bro. Shoutout din mga kapatid dito kay Benny Relampagos. Go Cap Fernando Camacho Jr. God bless. Shoutout din dito mga kapatid kay naglo-loading pa. Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at negative presentation. Pastor, your time start now. Okay, magandang gabi po sa lahat. Nakita nyo, no? Narinig nyo naman kung paano sumagot si Bro Camacho. Yun lang naman ang punto ko talaga na malaman natin kung ano talaga yung doktrina ng Isday patungkol sa kaligtasan. Totoo ba na by grace? Totoo ba na by law? Totoo ba na may grace at sa kapagsunod? Okay? Yun ang pag-uusapan dito Kasi kapag ganun ang unawa mo sa biyaya, para sa akin at sa pag-unawa ko doon sa Biblia, that is not grace. Okay, i-define muna natin yung grace. Kasi marami ditong nakikinig Maraming isday dito na nakikinig ngayon at saka marami ding nagsusuri. Okay, ganito po yan. Pag sinabi kasi natin ng grace, from Greek word charis or charis, okay? Pag sinabi kasi natin na grace, that is unmerited favor. Ibig sabihin nun, binigyan tayo ng favor kahit hindi natin deserve. What supposed to be, yung deserve kasi natin is wrath. Ibig sabihin nun, napapunta talaga tayo sa hell dahil sa kasalanan natin. Makasalanan tayo Kaya kung babasahin mo ang Ephesians chapter 1 up to Ephesians chapter 2 verse 1 to 6, mababasa mo doon kung ano ang kalagayan ng isang tao noon nung makasalanan siya at paanong paraan iniligtas siya ng Diyos. Okay? Ngayon, malalaman natin, gusto ko talagang i-explain sa inyo What do you mean by grace? The definition of grace is unmerited favor. Biyaya ng Diyos, hindi natin deserve yan, pero binigyan tayo ng favor ng Diyos. Kasi ang deserve talaga sa atin is wrath. Ibig sabihin nun, supposed to be, ang destination talaga natin ay mapunta sa hell. But by His love, but by His mercy, siya yung judge. Pero ayaw niya tayong mapahamak because we all know that God is just. He is justice, even though He is love. But He is just, kaya kailangan talaga mapunish ng tao kung siya ay makasalanan. Therefore, because before we are sinners, we are dead unto sins because of trespasses, but we are now alive in Christ. By His grace, we are saved through faith. It is not of our works, it is the gift of God. Napakalinaw po yun, kaibigan. Ganito yun. Yung pag-unawa kasi sa biyaya, hindi lang doon sa salita lang. Nabasa mo lang kasi sinabi ng aral namin na by grace we are saved. But the meaning of that, what behind that, and what is the essence of that grace, ano ang nilalaman ng grace, yun ang dapat nyo malaman. Kasi ganito yan. In justification, it is all by the grace of God. Yan kasi hindi nila alam. Okay, titingnan natin yung verse. Okay? Ito yung sinabi.
Okay, nawala yung copy ko. Okay, ganito na lang. By His grace, we are justified. Saan mabasa yan? Running time naman, okay? By His grace, ito. Tiningnan natin. Sa verse, ito yung sinabi. Romans 3:24, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Ibig sabihin nun, kahit sa justification, that is truly and Jesus Christ alone did on the cross for us para tayo maligtas. Yung justification kasi natin, naging malinis tayo, naging righteous tayo, hindi sa ating gawa. That is imputed righteousness from God na nasa atin ngayon, imputed, hindi imparted, imputed to us upang magkaroon tayo ng righteousness kasi tanggap lang tayo ng Diyos dahil sa kay Jesus Christ. So in short, ganito yan. Ipapaliwanag natin ng mabuti. Ang tao, wala siyang magawa para maligtas. Hindi niya kaya. Nalalaman natin sa sabi ng Biblia, walang come short from the glory of God. Walang nakaabot doon sa standard ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Supposed to be yung tao mapunta sa hell. Mapunta sa yung deserved sa kanya kasi, yung wrath. Pero ang ginawa ng Diyos, ang binigay niya, yung kaligtasan. Kung sasabihin niya, tumalon ka. Kung sasabihan natin yung bata, talunin mo to para makuha mo. Hindi kaya ng tao yun. Ang ginawa ng Diyos, binigay niya. That is through Jesus Christ. Kasi hindi kaya ng tao. Hindi ma-earn ng tao yung salvation. Hindi nga niya kaya. Diyan papasok ngayon ang doctrine of grace. Bakit mo ipapasok yung kautusan? Hindi mo nga kaya maligtas by your works. Anong sinabi? Ang sabi kasi, ganito, nakuha ko na yung idea ni Bro Camacho eh. Ang gusto niya kasing palabasin, yung by grace, ay doon lang sa justification. Pero nung tinanong ko siya kanina, is it enough? Yun ang problema kasi kay Bro Camacho kanina. Is it enough that by grace, without obedience of the law, para mapunta ka sa langit? Without ha? Sabi niya, yes. Pero, double talk, ibalik niya doon tayo sa justification. Ang tanong ko kasi, enough ba para makapunta sa langit? Sabi niya, yes. Yun ang problema doon. Kapag confused ka kasi, magdudouble talk ka talaga. Hahanap ka ng ibang sasabihin. Ang sentro ng tanong ko kasi ganito lang eh. Para makapunta sa langit, ay enough ba ang grace of God? Yung biyaya para makapunta siya. Sabi niya, yes, enough na. Tapos, lalagyan niya ng justification para medyo kung sa Bisaya pa kasi yan, malugaw. Kung ma-mix-mix ba? Ngayon, puntahan natin yung sanctification. Ito yung sinabi ni Bro Camacho kanina na sa sanctification, may works doon. Bro Camacho, ang alam mo lang kasi na sanctification ay ang tinatawag na experiential. This is the ay experiential sanctification. We all know that we have what's so-called positional sanctification. Hebrews 10:10. Hebrews 10:10. We are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ngayon, laliman natin kasi may mga pastor dito sa loob eh. Yang sinabi na once and for all, ang sinabi dyan is perpetual or perpetuity. Ibig sabihin yan, palagi, always, walang hanggang pagpatawad ng Diyos. That is perpetual, once and perpetuity, once and for all. That is positional sanctification. Kasi bro, kahit ang taga-Korinto, tinawag silang saints. Tinawag silang saints, meaning they are sanctified. Meaning kasi ng sanctification is to set apart. Iniba ka doon sa mga hindi holy. But that sanctification is a process. Sa experiential, sa pamumuhay natin. But walang kinalaman yan doon sa kapag nagkamali, hindi na ligtas, bukas, ligtas na naman, pagkasunod araw, hindi na naman ligtas, walang ganon. Ang positional sanctification kasi, that is our position in Christ being saved. The same things as we are also justified.
Because when we are justified, we are righteous in the sight of God because of the righteousness of God. When we are saved also, we are sanctified in the eyes of God because also of Jesus Christ. Hindi nyo kasi alam ang positional sanctification eh. By this is meant a position of being set apart by God. Is this those an objective work of God? Okay? A justification does not mean that the believer is necessary. Okay, ganito. He is saved because of his having been set apart by being placed in Christ Jesus. Because may Kristo na tayo eh. We are in Christ, through Christ, in Christ. Kung titingnan mo, kung babasahin mo bro, ang doctrine ng grace, nakasintro tayo doon sa krus ni Kristo eh. Not of us, not any amount of works from us. Otherwise, kapag may works yan bro, hindi na yan grace. Mapunta tayo sa langit, is it because of the work of Jesus Christ on the cross in order for us to be saved. Wait ko na yung oras bro Rasha. I'm ready for the question. Maraming salamat. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa first cross ng ating affirmative. Brother Fernando Camacho, your time start. Alright. Una ko pong tanong, kasi ang pinag-uusapan dito, yung paraan ng salvation ng Seventh-day Adventist. No? Okay? Ang tanong ko po sa inyo, saan sinabi, saang aklat, anong referensya, sulat man na Ellen White o sa aming fundamental doctrines, na sinabi ng aming pong doktrina, ng aming turo, na ang tao ay hindi maliligtas sa biyaya. Saan po yun? Walang litra por litra na gano'n ano. Pero mauunawaan mo. Kasi yung tanong mo kasi, hindi maliligtas sa biyaya. Yun ang tanong mo. Pero dito sa SDA Fundamental Beliefs number 19, the Law of God, page 267, obedience to the law as the rule of life is vital to our salvation. Okay. So, next question. Dahil wala kang mabasa sa aming lathalain na ang tao ay hindi maliligtas sa biyaya, ang tanong kong panigunda ay ito. Okay. Saan mo naman mababasa sa aming lathalain na ang paniniwala ng kaligtasan ng Seventh-day Adventist ay sa pamamagitan ng kautusan lamang? Saan po yun? Okay. Sabi ko nga kanina, is the fundamental beliefs, the law of God. Sabi dito, obedience of the law is the rule of life, is vital. Kapag sinabi kasi nating vital, ay importante yon. So, kasi yung tanong mo, saan mababasa na kasakautusan lamang? So, ibig sabihin bro, ito yung punto mo ngayon. Grace and law. Next question. Okay? Next question. Yan ang punto mo na ngayon. Salamat. Yan ang punto. Next question. Ulitin ko tanong, bigyan kita ng pagkakataon. Kasi diyan sa vital, wala naman diyan yung salitang only or lamang eh. Ang hinahanap ko sa iyo, saan sa aming latalain, at chance mo ito, na ang grace, ang kaligtasan ay matatanggap sa pagsunod sa kautusan lamang. Saan po yun? Maliban dyan sa vital na binabasa mo kasi lalabas ko yan mamaya eh. Okay. Nakalimutan mo yata bro Camacho, ikaw yung affirmative. Objection, Mr. Moderator. Nagsasagot ako. Hindi naman. Mauna Bro, talaga hindi yung objection bro. Wait lang Pastor. Meron naman counter objection dito. Pastor Brother Fernando. Yes, sa rules kasi natin eh, kapag naghahanap ng reference eh, dapat sagutin. Ngayon kung wala siyang maibigyan na reference, may 10 seconds tayo. 10 seconds ba yun? Yun. Okay, so ang objection dito yung sa reference. Pastor Jeramil, may counter objection. Counter objection bro. Parang ang gusto kasi mangyari ni bro Camacho,
siya na yung nagpapatunay ngayon at gusto niya naman ako na yung magpapatunay. Okay. Nakalimutan mo yata na ikaw Okay, yung okay. affirmative. Ngayon bro, ganito yan. Wala namang problema sa akin ngayon. Okay na yan, bro. Ganito, bro. Oh, sige. Magde-decide mo na ako. Mm. Dito kasi, meron kasi tayong rule na kung ano yung tanong yun ang sasagutin. So, naghahanap siya ng ano dito, kung saan mo daw kinuha yun na ano. So, naghahanap siya doon sa kung mababasa, parang kung anong ba yan, document, something ganyan. Ngayon, meron tayong 20 seconds na pagsagot doon. Magbanggit ka lang ng kung anong libro yan, o pwede yan sa akin, or sabihin mo lang wala, pwede pa din yan. Pero pag hindi mo masagot ng direkta, pwede kang gumamit ng 10 seconds. Ngayon, gagamitin mo ba yung 20 seconds mo? At 20 seconds bro. Okay, so ganito, wait lang bro ha. So, Brother Fernando Camacho, hintayin mo yung 20 seconds niya. At pwede kang mag-object pag wala siyang binanggit ng kahit anuman. Proceed ka, Brother Jeramil, saan mo daw kinuha yan? Ganito bro, dito hindi lang ako alis dito. Is vital to our salvation. Kapag ibig sabihin niyan, kapag importante yan, yan talaga yung importante para maligtas ka. Bro, nakalimutan mo yata yung paksa. Hindi natin pinag-uusapan dito yung lamang. Ang pinag-uusapan natin dito, kung talagang by grace ba kayo. Kasi ang problema sa inyo ngayon, Next question. may law na. Hindi na Okay, yan Next grace. question. Next question. Ito yung sinasabi mong vital to our salvation. Mm. Binasa mo ba yung huli na bahagi ng vital is vital of our salvation? Nabasa mo ba yung pinakahuling bahagi? Yes or no? Yes, nabasa ko. Disobedience is possible only through the power of dwelling Holy Spirit provides. And that is not written on the Bible na kapag sinabing by grace ay kailangan sumunod ng sa kautusan. Mali ka pa rin dyan, bro Camacho, kasi kapag sinabing by grace ay wala yung works. Kaya ang problema sa inyo yun, hindi talaga kayo by grace. Okay, next question. Next question. May ginamit diyan na James 2:10. Tinututulan mo ba yung James 2:10 na kapag ka wala, hindi ka susunod? Tinututulan mo ba yan James 2:10 na pinagbabatayan ng is vital to our salvation? Yes or no? Hindi ko nga tinutulan yan. Ibig sabihin yan, angkop yan sa doktrina nyo. Kaya nga negative ako, bro Camacho eh. Kasi may pagsunod kayo sa kautusan. Kaya nga hindi kayo by grace. Kasi ang doktrina nyo talaga, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod. Ang James 2:10 bro, support yan sa inyo. Kaya nga hindi kayo sa biyaya eh. Last question. Okay. So, ibig sabihin, ang James 2:10 ay hindi sumusuporta sa'yo. Tama ba? Kasi sabi mo, sumusuporta ito sa amin. Ito bang James 2:10, hindi ito nakasuporta sa doktrina mo? Yes or no? Sa doktrina ko, hindi. Pero as a negative, sumusuporta to. Na hindi nga by grace yung kaligtasan nyo. By obedience of the law. Mismo sinabi mo, James 2:10. By obedience of the law yan eh. Ngayon, ang problema dyan, kasi by obedience of the law ka, hindi ka talaga by grace. Kasi sabi sa Biblia, ang by grace ay it is no more of works. Kaya hindi ka by grace, bro Camacho. By commandments ka or by law ka. Yung kaligtasan. Okay. Next question. Kung papipiliin ako sa dalawa, kanino ako maniniwala dapat? Kay Santiago o sa'yo, Pastor Amlon? Categorical question niya. Kay Santiago o sa'yo? 10 seconds. Hindi naman ako apostol. Ang paniniwalaan mo, yung sinulat ng Biblia para sa mga hintil. Ang paniniwalaan mo si Pablo. Sabi niya, ang kaligtasan ay sa biyaya. Kita ng pagsunod. Okay. Next Next question. question. Okay, kasi nilatag ko kanina, naniniwala kami kay Pablo doon sa Epeso. Ay ngayon, dito naniniwala din kami sa Santiago. Ang tanong ko ito, bakit hindi mo pinapaniwalaan si Santiago dito sa Santiago 2:10? Bakit? Kasi ang Santiago 2:10 bro, hindi naman ako Israel. Kaya sabi ko sa iyo kanina, ang utos pa sa akin ay para sa mga hintil. Sabi ni Pablo, I am the apostle for the Gentiles. Ang sa James, anong sabi diyan? To the 12 tribes of Israel. Kaya nga pinasunod sa kanila ang James 2:10. Ikaw naman bro Camacho, sa kapugihan mo yan, hintil ka eh. Di ba? Next Pareho question. tayong pogi eh. Next question. Okay, next question.
Next question. Okay. So, mali si Apostol Santiago nang sabihin niya itong Santiago dos Gs. Tama si Pastor Amlon sa pahayag mo ngayon. Oh, pili ka sa dalawa. Mali si Apostol Santiago nang sabi niya dos Gs kasi suporta sa'yo. Time na. Wait ko lang sagutin yan. Hindi. Running time yan. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. At shoutout muna sa ating nasa live bago natin puntahan ang ating rebuttal. Siyempre dito sa ating mga tropa na nasa loob, nandito si Ben Telador ng Patripasyanism, Brother Mark Umbao ng Oneness Born Again, nandito din si Riuel Celebran ng Seventh-day Adventist, Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church, Brother Albert Hinkel ng Victory Church, Brother Zach Jacob Razort ng Saksi ni Cristo, at Pastor Dino Diaz ng Baptist, mga kapatid. At shoutout din dyan sa ating nasa live, nandyan si Aldrin Calosa. Bakit ang sagot ay Pablo wala sa pagpipilian? Shoutout din kay Jason Bellones. Naku, Pastor Fernando Camacho, hindi naman inutos ni Cristo na mangilin ang mga Kristiyano sa araw ng Sabado sa kalendaryo Gregorian. Iba ang Mosaic Sabbath kaysa sa SDA Sabbath. Shoutout din dito kay Gideon Pameronang. Ligaw na si Mr. 10 Seconds. Shoutout din kay Bansoy. Pastor, anong nangyari ni Satanas sa langit nung hindi siya sumunod sa utos ng Panginoon? Hindi kaya sumunod ka sa utos ni Satanas? Shoutout din kay Avila Leonard na wendang na yung sagot ni Amlon. Shoutout din kay Reme Derecho. Hahaha, ipit na naman ang sagot, 10 seconds na naman. Gumaya ka na kay Erwin de la Cruz. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, pero ang SDA under sa 10 Commandments. Sabi ng kanilang 28 fundamental belief, kaya kailangan nilang sumunod perfectly ang 10 commandments para maligtas, otherwise hindi sila maliligtas. Riniel Marcelo, naliligaw na si Amlon sa sagot. Shoutout din kay Gerson Malyones, sablay na si Pastor Amlon. Shoutout din dito kay Reme Derecho, congrats bro Fernando Camacho, sablay ang sagot ni Jeramel Amlon. Shoutout din kay He Speaks, libuga ni bro Camacho shoutout. Bisaya yun mga kapatid iba yung meaning ng libuga sa shoutout mga kapatid kay Kryptonite ni Camacho, si Jeromel Amnon. Hindi makaporma si Camacho. Shoutout din mga kapatid kay John Reyes. Palusot laway pa more si Amlon. Aral pala ni Santiago para sa mga Hudyo lamang. Igiboy kilat Israel isinugo tapos SDA gagawa. Ha. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez, lumihis na si Camacho sa paksa na itinindig niya. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at nandito ang ating rebuttal. Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start na. Okay. Andali ha. Okay, yan. Okay, so maraming salamat mga kapatid. At dito sa paksang ito, mga kapatid, ang nalilito lang dito yung makitid ng pagkaunawa at walang sapat na pag-aaral sa Biblia. Mapapansin ho ninyo, yung presentation ni Pastor Amlon, yun din ang presentation ko ng una, doon sa justification. Inuulit-ulit ko nga yan mayroon pang mga latalain ng kapatid na Ellen White di ba? At ng aming fundamental doctrines. Na ang salvation sa pamamagitan ng biyaya, hindi ito makikita sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya lagi ko sinasabi, kapag wala ka kay Kristo, ang kailangan mo si Kristo. Hindi mo kinakailangan sumunod muna sa kautusan bago ka lumapit kay Kristo. Sa justification, ang kailangan mo si Kristo. Pag na kay Kristo ka na, pasusunurin ka naman niya na sumunod sa kanyang mga utos. Lalakad ka na sa tinatawag na sanctification. Kaya yung kanina, binabantayan ko pati yung grace, yung charis, sa wika nga Grego, lahat yun na binanggit niya kanina sa justification. Wala kaming tutol doon. So lumalabas pa nga, tinulungan ako ni Pastor Amlon doon sa pagtatag ng justification period. Yan. Yan po yan mga kapatid. At ang nakakalungkot dito, yung sinulat sa Santiago dos Gs, hindi sumusuporta kay Pastor Amlon.
at tutol siya kay Apostol Pablo. Ano po? Tumututol siya doon sa pahayag ni Apostol Pablo. Ano ba nakalagay? Basahin natin mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. At sa iba pang bahagi niyan mga kapatid, ang pananampalataya at ang kautusan gumagawang magkalakip. Saang parte na yan? Dito na yan sa sanctification. Wala na yan sa justification. Justification period. At mali yung iniisip ng kapatid ng negative, na pagdating mo sa sanctification, wala na ang justification. Mali, walang ganun doktrina ng Adventist. Doon sa sanctification, pagkatapos mo rin, lalakad ka sa kabanalan, tawag dyan justification. Pero hindi pa rin nawawala dyan ang justification. Nananatili ang justification habang tayo lumalakad sa sanctification. Kasi kapag tayo'y matisod sa pagkakasala, mayroon pa rin tayong tagapamagitan, si Kristo. Siya pa rin ang magpapatawad sa atin. Yan yun. Pagdating sa sanctification, kasama pa rin justification dyan. Kaya mali yung paniniwala niya. Ngayon, double talk daw tayo. Hindi tayo double talk. Inilalagay lang natin sa ayos yung kanyang mga tanong. Kasi, mapapansin ninyo, yung kanyang tanong, medyo, walang fix talon dito, inilalagay natin sa ayos. Na yung tanong niya para dito sa sanctification, yung tanong niya para dito sa justification. Ganun po yan. At walang doktrina ng Seventh-day Adventist kapag naligtas ka ngayon through justification. Nakalabag ka. Nalabag mo, hindi ka nakapangilin ng sabat. Mawawala nga yung kaligtasan mo. Tapos pag sumunod ka ulit, halimbawa, bukas, ligtas ka na naman, makalabag ka, bukas hindi ka na naman. Walang ganong doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya makikita nyo mga kapatid, yung mga hindi nag-aaral sa doktrina ng Seventh-day Adventist, ganyan na pinagsasabi. Walang sapat na impormasyon. Puro kwentong barbero. Gawa-gawang kwento lang na wala naman talaga sa turo ng Seventh-day Adventist. Take note wala kaming turo. Pag tinanggap mo si Kristo ngayon, by grace, tapos hindi ka nakasunod, mawawala sa kaligtasan. Tapos pag sinunod mo na naman, ligtas ka na naman. Pag nalabag mo na naman, hindi ka na naman ligtas. Walang ganyan doktrina Seventh-day Adventist. Chismis lang yan. Alam nyo, promotor ng ganyang paninira, si Satanas, 8:44 ng Juan. Yan ang gawain ni Satanas Yan ang gawain ni Satanas. Kaya nga sa amin doktrina, napakalinaw ngayon, dito. Yung kanina niya pa niyang pinagmamalaki. Yan yung it reveals God for humanity. Is a vital to our salvation, yung nakalagay, totoo to. Yung pagsunod sa kautusan, mahalaga. Pag sinabi vital, mahalaga. Mahalaga po yan. Bakit? Kung puro ka pananampalataya, puro ka faith, tapos lumalabag ka naman. Ayun siya sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, patay sa kanyang sarili. O kung paano katawa, walang, walang espiritu, gayon din pananampalataya na walang pagsunod, patay din. Kaya mahalaga po yan sa ating salvation pagdating dito sa ikalawang yugto sa sanctification and justification period. Una justification. Tapos mo sa justification, pupunta ka sa sanctification na hindi nawawala ang justification. Kaya sabi ko sa bandang huli, ano sabi? Disobedience is possible only. Disobedience is possible only. Huwag nyo kaligtaan yung only. Only through the power of indwelling Holy Spirit provides. Yan po yan. Ang pagsunod na ito ay posible lamang sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay ng nananahang banal na Espiritu. Yan po yan ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya maraming mga tao, set ng aming doktrina, hindi naman kaya talaga ipaliwanag. Ganyan po yan ngayon. Ito sabi,
Ikalawang Timoteo 3:5. Namayaan nyo na kabanalan datapat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat ang tunay na nasa Ebanghelyo, mga kapatid, pinagtitibay ang kautusan, pinahahalagahan ng kautusan. Pagdating dito sa diwa ng sanctification, nakasama ang justification. Upang marating nating sama-sama ang tinatawag na glorification. Ano po? Yan ho yan, mga kapatid. Ngayon, ano sabi ng isa pa naming latalain? Ito ha. Nakikita ba yun sa screen? God requires obedience to His law. Totoo yan eh. But Satan, ever since his fall, has been working against this law. Bakit nare-require ng Panginoon na sundin natin kausan? Gusto ng Panginoon na tayo lumakad sa kabanalan. Ayaw ng Panginoon, pagkatapos manampalataya, lalabag ka sa mga nakatadhana ng kautusan. Pero si Satanas, wala nang siya itapon, tutol talaga siya rito, at maraming mga pastor kakampi ni Satanas. Ano pa sabi? Dito sa Advent Review, today, Satan influence is great, and it is his special work to make avoid the law of God. Maliwanag. Bakit ko tinatanong kanina, may mababasa ba siya sa aming lathalain? Nasa kautusan lamang maliligtas ang tao. Bakit? Sabi niya kasi dapat daw ako affirmative, dapat ako. Itinatanong natin yun kasi sa deliberation niya kanina, may sablay. Anong sablay? Ipinakikita niya na ang Seventh-day Adventist maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya yun ang ating hinahanap. Saan yun? Chismis na yun. Saan nakatala yun? Ngayon, nabasa natin kanina sa aming latalain at sa doktrina ng Biblia na aming sinasandigan na ang salvation ay sa biyaya. Kaya hinahanap ko saan naman sa aming doktrina nakalagay ng kaligtasan ng Seventh-day Adventist, hindi sa doktrina, hindi sa biyaya. Wala din daw. Bakit ko hinahanap? Kasi yun ang patunog niya kanina na mali yung pananampalataya ng Seventh-day Adventist, na walang doktrinang gano'n ng Seventh-day Adventist na salvation by grace. Tinutulungan ko na nga siya para matibag ang pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Wala pa rin siyang nabasa. Kita nyo na, mga kapatid. Kaya, malabo, napakalabo, mga kapatid, napakalabo. Hindi ho nakatindig, hindi rin nakatibag. Ang atin pong kapatid sa ating itinayong pananampalataya. Ulit, sabi na aming doktrina, hindi natin kikitain ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtalima. Sapagkat ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob ng Diyos na ating tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapot ang pagtalima ay bunga ng pananampalataya. Saan hinango yan? Hindi ba sa 2:10 ng Epeso? Kaya hindi kami tutol kay Apostol Pablo Kahit yung Santiago 2, hindi kami tutol. At time na? Yes, bro. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating rebuttal ng affirmative. Dako tayo, mga kapatid, sa ating second cross ng negative. Pastor Jeramil Amlon, your time start now. Okay, Bro Camacho, ano ba talaga yung paksa na tinitindigan mo? Ang kaligtasan ng SDA ay sa pamamagitan ng biyaya at pagsunod sa kautusan. Yes or no? Doon po sa ating paksa ang nakalagay, yes or no? Yes. Ang kaparaanan ng kaligtasan ng SDA ay sa pamamagitan ng biyaya. Yan ang tindig ko, yan nga ang nasa paksa ngayon, para mapatunayan po ninyo, patunayan ninyo sa panahon ng justification, hindi itong paraan namin. Okay ba? Ito yung pangalawang tanong ko. Kapag ba ang isang SDA ay makakain ng baboy magpakailanman at hindi magsisi, maliligtas ba, yes or no? Hindi magsisi? Ay, hindi yung maliligtas. Bakit? Yung biyaya niya, nilalapastangan niya yung biyaya na bigay ng Panginoon, paglapastangan yon. Sa aklat ng Mateo 7:21 hanggang 23, kahit ikay sumampalataya, tawag ka ng tawag sa Panginoon, ikay naman magiging labagin at hindi ka hingi ng tawad, hindi ka rin maliligtas.
Okay, next question. Kapag ang isang SDA ba hindi nangingilin ng sabat magpakailanman, maliligtas o hindi? Depende. Depende. Bakit? Oh, marami kaming inaralan dito na naging Seventh-day Adventist, hindi nakakapunta ng kapilya habang siya'y nabubuhay hanggang inabutan ng kamatayan. Ito yung mga tumanggap kay Kristo na bedridden. Oh, kaya yung pong tanong nyo, depende po yan sa taong tumanggap. Okay. Kapag ang isang SDA ba nagnakaw, tapos hindi nagsisi, nagnakaw ha, maliligtas ba siya o hindi? Imposible. Oo, moderator. Moderator. Time stop, moderator. Negative, ano yan? Kasi ang tanong ko kasi, maliligtas ba o hindi yung isang SDA kapag magnakaw? So, maliligtas o hindi? Maliligtas o hindi? Ang pagpipilian. Gagamit ako ng favorite nilang 10 seconds. Okay, so 10 seconds. Break na rin. Okay, 10 seconds, proceed. Oo. Imposible yan sa Seventh-day Adventist. Kasi kami, mayat-maya ang aming panalangin eh. Pagising sa umaga, bago umalis. 10 seconds. lagi kami Next question. panalangin. Next question bro, kasi paboritong tanong to sa akin ng mga SDA. Lalo na siguro kapag andito si Bobby. Example lang naman to bro, kasi paboritong tanong to sa akin eh. Kapag yung misis ni Bobby, nanlalaki, tapos hindi nagsisi, ligtas ba siya or hindi? Mr. Moderator, can I object muna? Object, proceed. Yes, hindi ko sasagutin yung personal na tanong sa ibang tao. Okay. Next question yan. Ayon sa ating rule. Sige bro. Kasi paboritong tanong yan sa akin eh, ng mga SDA. So, mabuti naman na tayo mo. Ito, uulitin ko yung tanong kanina, kasi hindi yun malinaw eh. Kapag ang SDA ba, nakakain ng baboy, hindi nakapagsisi, maliligtas o hindi? Maliligtas kung ang kanyang pagkain ay hindi dala ng hindi pagkasadya. Pero kung ito'y sasadyay niya, tapos kada panalangin, hindi niya ito hingi ng tawad, ang Diyos po, sa Diyos po siya mananagot. Hindi ko masasagot po yan kung siya'y ligtas o hindi sa perspective ng ating Panginoong Diyos. Okay, next question bro. Kapag ang isang SDA ba, nakapatay, hindi nagsisi, ligtas ba o hindi? Tulad doon ng aking sagot, Diyos po ang siyang hahatol sa kanila. Kami po ay hindi itinalaga bilang mga hukom sa lupang ito. Pero kung halimbawa, siya'y mamamatay tao at hindi siya talaga naaawat dito. Abay, sabi ng Biblia yun, walang mamamatay tao na aakyat sa langit. Iba yung nakapatay at mamamatay tao. Okay. Wala makapunta na mamamatay tao sa langit. Ngayon, balik tayo doon sa paksa. Kapag sinabi ba na naligtas sa biyaya, sabi mo kanina ay walang gawa yun. Ulitin ko yung tanong para sa clarification ng mga SDA na andito ngayon. Totoo ba na ang biyaya ng Diyos ay enough para makapunta ka sa langit? Yes or no? Yes! And 100% mga kapatid. Enough ang biyaya ng Diyos para makapunta sa langit, lalo na sa panahon ng justification. At habang ikay lumalakad sa sanctification, ang justification hindi pa rin nawawala. Meron ka nga lang ditong pagpapakabanal na ginagawa sa justification na kasama ang sa sanctification na kasama ang justification. Dito mo na kailangan tumupad sa kautusan. Okay bro, kasi yung biyaya ay walang kasamang gawa o pagsunod sa kautusan. Walang kinalaman, ay enough na ba yun para makapunta ka sa langit? Yes or no? Yes, sa panahon po ng justification, enough po yun. Enough yun. Pagdating mo sa sanctification, kasama ng justification, kailangan mong maglumakad sa kabanalan. Kasi kung hindi ka rin susunod sa kautusan ng Diyos, puro ka lang pagtawag kay Kristo, manganganib din ang iyong kaligtasan. Mateo 7:21 hanggang 23. Yung nakapunta sa langit na naligtas sa biyaya na walang pagsunod sa kautusan, kasi sabi mo, sure na mapunta sa langit.
Yun ba sila ay justified na at sanctified? Yung nakapunta sa langit na walang pagsunod sa kautusan, naligtas lang sila dahil sa biyaya. Ang walang pagsunsakot sa nakapunta sa langit, yung nasa kanan ni Kristo. Yung inabutan ng kamatayan, naligtas sila sa pamagitan ng biyaya. Wala na siyang kakayahan na sumunod pa sa mga eksistidong batas. Ay sa langit po yun, mga kapatid. So, ibig sabihin, kailangan talaga, kapag biyaya, ay kailangan talaga ang pagsunod sa kautusan para maligtas, yes or no? No, lalo dito sa panahon ng justification, hindi mo kailangan dito sumunod muna o baguhin muna buhay mo bago ka sumampalataya. Kailangan mo dito si Kristo yung kanyang biyaya. Pagkaraan dito, lalakad ka sa kabanalan, hindi ka magiging malabagin sa kautusan. Kasi nga, sa sanctification na ang iyong paglakad o kasama mo ang justification. Okay. Next question. Ikaw ba, Bro Camacho, kung mapunta ka sa langit, dahil ba yun sa nakasunod ka sa kautusan o dahil sa biyaya? Dahil po sa biyaya at sa tulong ng ating Panginoong Kristo. Yan po yan. Sumusunod ako sa kautusan, not in my 7 mind, minutes time. but through Christ. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si He Speaks. Sabi niya, may utos bang sinusunod ang grace? Shoutout din kay Erwin De La Cruz, nangangatog na ang boses ni Camacho. Durog na durog sa debate na ito. Shoutout din kay Gideon Pamerong. Gusto ni Amlon yung nag-aagaw ng asawa ay ligtas. Abay, kakaiba din ang osas. Shoutout din kay Reme Diretso. Tama ulit yung sagot ni Fernando Camacho. Congrats sa magandang sagot mo. Sana matuto na tong mga osas. Shoutout din kay Eric's TV Vlog, Good daw, Matt Core, Banat Bro Camacho. Shoutout din kay Jason Billones. Naipit na si Camacho sa tanong. Shoutout din dito kay Erwin De La Cruz. Yes, pero sa justification lang pala. Pero sa sanctification, tanggal ang grace, kaya tanggal ang kaligtasan. Therefore, salvation by works of the law. Shoutout kay Reme Diretso. Gusto kasi ni Amlon, kahit lumabag ka sa kautusan, ligtas pa rin sila. Naku, sablay yan. At shoutout din kay Bansoy. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Galit talaga ang mga kampo ni Satanas sa utos ng Diyos. Shoutout din kay Gideon, mga kapatid. At ligaw na si Mr. 10 Seconds. Abila Leonard, sabi niya, nawendang na yung sagot ni Amlon. Dito din tayo mga kapatid kay Riniel Marcelo. Binigyan ka na nga ng biyaya pero suwail ka naman. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at bibigyan ko ng 10 minutes sa rebuttal ang ating negative. Pastor Jeramil Amlon, your time start now. Kay magandang gabi mga kaibigan. Nakita nyo. Kasi kanina, yung explanation ko kanina, in-explain ko sa inyo lahat. Ano ang ibig sabihin ng grace? Kapag sinabi kasi na grace, favor yun sa atin kasi hindi natin kaya. Paano ba maligtas ang tao na hindi niya nga kaya eh? Iniligtas ka ng Diyos dahil sa awa niya, dahil sa biyaya niya, dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Favor yun sa'yo dahil hindi mo kaya. Yun ang punto doon eh. Kaya nga biyaya yung kaligtasan kasi hindi mo kaya. Walang nakaabot doon sa standard ng Diyos. Yung glory ng Diyos, lahat nag-fall short. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadala ang kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Jesus Christ is an offer as a gift for our salvation. Yun ang grace, Bro Camacho. Ngayon, i-rebat natin si Bro Camacho doon sa mga sagot niya. Ngayon, alam niyo mga kapatid, kung sana ito mga isday, pag-isipan niyo. Kasi ako, sa totoo lang ang debate na ito ay hindi lang about puntusan. Or baka sakali ako mapuntusan man or ano. Alam nyo, naawa ako sa inyo. Kasi lantad kayo eh. That you are confused about grace at you don't even understand what is grace. Sa sagot niya kanina doon sa simula pa lang, sabi niya,
Ano ba bro Camacho, yung tanong ko ganito. Ano ba bro Camacho, yung titindigan mo talaga na paksa ay sana ay para maligtas ay may biyaya at pagsunod sa kautusan? Ang sagot niya, yes. Iwan ko lang kung nalito siya, pero yun ang tanong ko, kahit i-review mo yan. Bakit yes ang sagot niya? Kasi he is confused. The next question, yung papuntang dulo na yung tanong ko about biyaya. Ganito yan. Ang tanong ko sa kanya, kapag ang tao ba, ang biyaya ba ng Diyos ay enough? Ang biyaya dahil walang gawa yun, walang pagsunod para maligtas, ay enough ba yun para mapunta ka sa langit? Anong sagot ni Bro Camacho? Sagot niya, yes. Pero anong sa sunod niya na sagot? Ang sunod niya sa sagot ay bumalik siya doon sa justification. Bro Camacho, ang pinag-uusapan dito bro, para mapunta ka sa langit, ay enough ang biyaya ng Diyos. Saan mo ipapasok doon ang gawa? Mapunta ka na nga sa langit eh. Kaya hindi mo matibag yung kanina, yung sinabi ko about positional sanctification. That is our position in Christ when we are saved. Alam nyo, sayang eh. Munti ka na sana. You are missing the mark. Kumbaga sa bullseye pa yan, naglalaro ba kayo ng dart? Kung nasa gitna yung grace, hindi nyo talaga matamaan eh. Kasi nakakabit pa rin kayo doon sa kautusan. Ang totoo naman pala talaga, kailangan yung sumunod para maligtas. Di ba? Alam nyo, hindi yata na kuan eh. Hindi yata na realize siguro hindi napaghandaan ni Camacho tong debate na to, or hindi niya napaghandaan yung tanong doon. Yung magnanakaw ba ligtas? Yung hindi nagkikip nagsabat, ligtas ba or hindi? Yung kumakain ng baboy, ligtas ba o hindi? Anong sagot niya? May ligtas, mayroong hindi, mayroong pwede, mayroong I don't know. Mga kaibigan, that is confusion. Napaka-confused po talaga. Confusing. Kaya nga, kampante ako sa paksa na ito. Alam nyo bakit? Kampante ako. Kasi, if you are truly saved by grace, alam mo, ang dahilan para mapunta ka sa langit, it is all by the virtue of the grace of God lang talaga, mga kapatid. Sayang naman eh. Dito na tayo sa biyaya, oh. Bakit pa tayo atras doon sa kautusan? Bakit pa tayo babalik doon? Andito na, biyaya. Yung hindi mo kayang masunod para ikaw ay maligtas, andito lang. May Kristo na gumawa upang tayo ay maligtas, namatay siya sa cross upang tayo ay maligtas. Eh bakit pa kailangan mo pang yung kautusan, Bro Camacho? Bakit mo isiksik yung kautusan doon sa sanctification para maligtas? Ano yun? Kaya kanina, doon sa tanong niya, natawang ako eh. Dumidikit na lamang doon siya sa mga lamang, biyaya lamang. Siya naman yung affirmative. nakalimutan niya yata eh, na siya yung affirmative. Patunayan mo na by grace ka. Kasi, tutulan ko yan based sa unawa ko sa Biblia at saka biblical truth about grace. Diyan ako tututol. At mismo, may isang hinawakan lang ako eh. Actually, kung si Bro Erwin De La Cruz, ang daming ilalatag nun. Kasi dating SDA yun eh. Alam na alam niya yung investigative judgment. Pero ako, sasabihin ko kay Camacho ngayon, yung pag-oppose ko sa doctrine nyo about na saved by grace kayo, ang pag-oppose ko ay doon sa sinabi ng Biblia na nauunawaan ko about salvation by grace. Kasi when we say grace, it is no more of works. Ano ba yan? Atras abante? Kapag sinabi raw na grace, walang pagsunod. Kapag sinabi raw na grace, ay enough yan para mapunta ka sa langit. Pero ang problema doon, bumalik, umatras sa justification. Enough na nga mapunta sa langit. Na-realize mo ba yung... Naku naman. So mga kapatid,
Wala naman tayong may pagmayabang. It is all by the virtue of the grace of God. Ako lang naman dito ay, I'm not eloquent. Hirap na hirap nga ako magtagalog kasi Bisaya ako. But I'm here in front of you. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na itong mga kaibigan nating isday, sana mamulat. Sana mamulat. Kasi marami tayong mga kaibigan na mga nanonood dito, that they are still confused about what is really grace. Bakit nangyari yan? Bakit maiwala yung kaligtasan? Bakit kailangan ang pagsunod? Kung si Kristo na siyang biyaya para marigtas tayo, bakit mawala yung kaligtasan niyo? Or bakit kailangan niyo pang sundin yung kautusan? Naku naman mga kapatid. Kaya dito mga kaibigan, in short, kaya tutol ako sa paksa na ito na ang SDA ay ligtas sa pamamagitan ng biyaya. No! Hindi! Based sa unawa ko sa Biblia, based sa sinabi ng Biblia, na kapag biyaya, lahat yan, freely yan, bigay yan galing sa Diyos. We are justified freely. Kapag sinabing freely, libre. By His grace. Regalo yan ng Diyos. Kaya tayo naging matuwid. Kaya we are now justified. Kahit sa sanctification, positionally, we are sanctified because of Christ. Positionally. Kaya enough na eh. Ang problema kasi ni Bro Camacho, sabi nga enough na eh. Kapag sa biyaya, tayo ay naligtas, bakit mo palituhin yung sarili mo? Na enough na nga yung ginawa ni Christ or yung biyaya para makapunta ka sa langit, enough na yun na walang pagsunod. Yes, pero kailangan pala raw sumunod na naman. Nakita niyo mga kapatid kanina, tinanong ko, paano kung makakain ng baboy? Maligtas ba? Hindi raw. Paano kung hindi mangingili ng sabat? Maliligtas ba? Posible raw. Paano? Yun. Mga kaibigan, sana namulat ang mga kaibigan nating dahil napaka-importanting paksa ito eh. When we say salvation by grace, it is not by our works. It is the work of Jesus Christ. It is the finished work of Christ on the cross in order for us to be saved. Kaya mga kaibigan, wag kayong magkuhan kung nag-10 seconds ako. So, napa-10 seconds na din natin si Juan Bro Camacho. So, dalawa kami, idol na namin ngayon si Bro Erwin. So, mga kapatid, maraming salamat at I'm ready for the question. Okay. So, dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative Pastor Jeramil. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Fernando Camacho, your time start now. Okay. Ang una ko pong tanong, yung bang tao na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, yung bang tao na yon na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, para sa kanya ba mahalaga pa yung kautusan o vital pa ba sa kanya yung kautusan? Sabi na natin 10 commandments, kasi ginamit mo yung vital o mahalaga pa ba sa tao yan, yung tumanggap ng biyaya, mahalaga pa ba sa kanya? Yes or no? Hindi siya mahalaga. In fact, patay na siya doon sa kautusan. Romans chapter 7 verse 4. Bakit mahalaga pa sa kanya kung patay na siya doon? Dito na siya in the next level, which is under grace. We are not under the law. So, namumuhay tayo ayon sa turo ng biyaya, hindi sa kautusan. So, next question, bro. Nang pinahalagahan ni Apostol Pablo ang 10 utos, siya ba ay naligtas na sa pamamagitan ng biyaya? Yes or no? Hindi. Hindi, what I mean is, hindi niya pinapahalagan in the sense na kailangan niyang sundin yon. Hindi ganun. Ligtas na si Apostol Pablo galing doon sa kautusan. Okay? Kautusan, nagpakilala sa kanya na makasalanan siya, napunta siya kay Kristo, naligtas na siya.
Mali yung tanong mo Okay. Oh. Next. Tanong. Medyo nalito ka ron. No? Ulitin ko lang. Oh. Si Pablo ba, ng kanyang pinahalagahan ng kautusan, oh, siya ba ay nasa biyaya na? Yes o nasa biyaya na? Yes or no? Objection, moderator. Okay. Pwede ba akong sumagot ng 10 seconds para to avoid fallacy? Okay. Siyempre, 10 seconds. Okay. Gagamitin mo? Okay. Oh, yes, bro. Ganito yan, bro Camacho. Yung sinabi mo kasi na pagpahalaga doon ay hindi yun mahalaga para sundin. Ang pagpahalaga doon ay patungkol yun sa part ng law na hindi siya makapag-justify. Next question, 10 Romans chapter 3 verse Next question. 20. Okay. Yun. Okay. Sabi mo kasi kanina, doon sa isang tao na nasa biyaya na, tinanong kita kung mahalaga pa sa kanya ang kautusan o 10 utos, sabi mo hindi na. Si Apostol Pablo, naligtas na siya sa pamamagitan ng biyaya. Verse 31 ng Roma, na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ano ba isinisigaw niya? Ano ba pinangangaral niya? Ano ba sinasabi niya? Mahalaga pa ba ang 10 utos o hindi na mahalaga sa 3:31 ng Roma? Hindi na mahalaga sundin. At mahalaga siya sa part na ihahatid ka doon kay Kristo dahil yung kautusan ay hindi makapag-justified. Ang purpose ng law kasi ay tapos na, na-establish na. Nakuha mo? Ang kahalagahan niya doon is to establish his part para maihatid ka doon kay Kristo. Romans chapter 3 verse 28 and 27, bro. Tingnan mo. Next question. Okay. Tinatanggap mo ba yung 10 utos kautusan din ng ating Panginoong Kristo? Tinatanggap mo ba yun? Yes or no? No. Hindi. Kasi wala kang mabasa dyan na 10 utos. Kahit kay Apostol Pablo, wala kang mabasa dyan na sundin ang 10 utos ng mga ligtas. Otherwise, kapag kung may babasa ka, bahala ka dyan. Sige, pabasa mo. Okay. Kung yung 10 utos, kasi yun ang tumbok ng ating kung yung 10 utos ay hindi utos ng ating Panginoong Kristo, hindi niya utos ng Panginoong Kristo. Sino po ang nagbigay ng 10 Commandments doon sa bundok ng Sinai? Objection, moderator. Okay. Hindi po 10 utos ang pinag-uusapan namin dito. Balik tayo sa paksa kasi baka mapunta tayo doon sa moderator. Okay, baka mapunta tayo doon. Okay, so ang objection dito. Okay, balik tayo sa Okay. So objection dito yung out of topic patungkol sa 10 utos na tanong. Camacho. tayo. Yes, hindi po out of topic yan. Yan po ay nasa paksa ng salvation by grace. Kasi pinatutunayan ko dito na sa panahon ng sanctification, kailangan ang grace at ang pagsunod bilang tanda ng pagpapakabanal at yan ang utos ng Panginoon Kristo. Okay, so ganito, basta out of topic kasi, lagi kong tinatanong yung nagtatanong kung ano ba yung dahilan bakit tinatanong mo yung 10 utos patungkol dito sa kaligtasan ng SDA sa pamamagitan ng biyaya. Yes, connected po yun sa test 31 ng Roma. Bro, Okay. counter, wala nang counter. Wala na. One objection lang tayo. So ganito ang aking decision dyan. Napapag-usapan naman ninyo yung kautusan at 10 utos dito. So lalo na sa rebuttal stage pa. Ngayon, tinatanggap ko yan as a valid question naman. At tuloy-tuloy naman yung pag-uusap nyo sa 10 Commandments plus sa biyaya ba. However, ganito. Pastor Jeramil, pwede mo naman gamitin ang 10 seconds mo kung talagang feeling mo lumalayo na tayo or kung ano man, pwede mong gamitin yun or talagang sasagutin mo, bro, kung sino daw yung nagbigay ng 10 utos doon sa bundok ng Sinai. Pastor Jeramil, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo? Yes, bro. Proceed, bro. Gusto ko may balik doon sa paksa na biyaya. Kasi kapag sinabi kasi na biyaya, ay walang pagsunod na kautusan yan. Yun ang stand namin Kasi kung sasabihin mo na kailangan ng pagsunod sa kautusan, italo ka na sa Next debate. question.
Talo ka na. Okay. Huwag mo ipilit yan. 10 seconds. Next question. Ito na. Easy lang. Okay. Next question. Sabi mo kasi si Apostol Pablo, hindi mahalaga sa kanya ang hindi mahalaga pa sa mga tao nakatanggap ng biyaya ang pagsunod sa kautusan. Sa amin, bagamat kami naligtas sa pagitan ng biyaya, mahalaga sa amin ang kautusan. At yun ang tinututulad mo kanina. Sinasalungat mo yon, kinokontra mo. Kaya tanong ko sa'yo, yung bang 10 utos na sinusunod ni Pablo, dito kasi Roma 3:31, yung ba sinusunod ni Pablo na 10 utos, hindi ba yung utos ni Kristo? Kasi sabi rito, only when we trust Jesus can we truly obey Him. Obey Him kay Kristo. Utos ba ni Kristo yung 10 Commandments? Yes or no? Batay sa 3:31. Section mo dito. Roma. Objection, Brother Pastor Jeramil, proceed. Ang linaw na nga ng sinabi ko na hindi nga yan 10 utos ang pinagsasabi dyan na kailangan sundin. Walang sinabi si Apostol Pablo na sundin ang 10 utos. Misrepresenting yun. Okay. Para sa akin. Kaya hindi yan pwede ganung tanong. Okay. Bro, huwag mong patunayan yung 10 utos. Matatalo ka dyan. Balik ka sa paksa. Okay. So again, ang objection dito, yung interpretation doon sa utos para sa kabila, hindi daw yun 10 utos. Pastor, Brother Camacho, counter objection. Counter po. Dito sa 3:31, well then, if we are saved by faith, does this mean that we no longer need obey God's law? Just the opposite. In fact, only when we trust Jesus can we truly obey Him. Nakalagay eh. Kaya sabi niya kanina, hindi mahalaga yung 10 utos. Ngayon, kaya ito lang naman tinatanong ko, 3:31 eh. Okay. Mahalaga ba, yung bang obey Him dito na 10 Commandments, utos ba yan ni Jesus Christ? Yes or no lang naman yan eh. Okay, so dito magde-decide ako. Dito kasi iba-iba yung interpretation mo nyo doon sa law, yung kautusan. At ang tinitingnan ko lang kasi dito, yung question ba. Sa akin naman, kahit pa tama or mali yung interpretation ni Camacho, tinatanggap ko pa din yun as a valid question. Ngayon, kung mali yung premise doon, you can use 10 seconds, Pastor Jeramil. So, gagamitin mo ba, bro? Sige, bro. Kasi 10 Okay, seconds. 10 seconds ang pagsagot nito. Proceed, bro. Bro, balik tayo sa paksa, bro Camacho. Huwag mong patunayan na 10 utos yung sinunod ni Apostol Pablo dyan. Ibang topic na lang yan pagdebatihan natin. Susunod. Next question. Natin. 10 Okay. seconds. Balik sa paksa. Last 1 minute. Sige, next question. Sabi mo doon sa una nating debate, yung Roma 3:31, 10 Commandments. Ngayon, sinasabi mo na ang Roma 3:31, hindi 10 Commandments. Alin sa dalawang posisyon na yan ang tinitindigan mo when it comes to sanctification na tema na ating tinatalakay ngayon? Bro, ito yun. Paunawa ko sa'yo. After maligtas ng Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Proceed. Pipili lang time po stop siya na. sa dalawa. Pipili siya sa dalawa. Yan ba'y 10 Commandments o hindi 10 Commandments? Kasi sabi niya doon sa unang debate namin, 10 Commandments yan. Ngayon hindi na. Okay. Kita pipili ko lang siya sa dalawa. Okay, so ang pagpipilian dito, yung 10 commandments ba yan or hindi 10 commandments? Oo. So, Pastor Jeramil, pipili ka ba or mag-counter object ka muna or 10 seconds yung gagamitin mo? counter-object tayo, bro. Kaya Proceed, nga, bro. sabi ko, importante kasi dito yung representing the facts ba? Kasi kapag iba yung explanation niya sa unawa ko, hindi talaga kami mapag-abot niyan. Kasi ang unawa ko diyan, yung matapos maligtas ang tao, ay inalis na siya sa kautusan. Okay. Walang kautusan na kailangang sundin. Okay na, bro. Pero So yung ganito, utos, bro. naghatid sa iyo kay Kristo. Wait lang, bro. Ganito, bro. Para Kaya hindi ka na... mapag-abot ni Pastor Camacho, Jeramil, para ganito, sa bro. amin. Wait lang, bro. Kasi para hindi ka magpaliwanag dito ba? So ganito. Ang question kasi dito, ang tinatanggap ko lang talaga yung kahit anong unawa nyo dyan ha, yung categorical lang talaga, yung pagpipilian. Ngayon, kung hindi ka makapili doon bro, pwede mong gamitin ulit yung 10 seconds. So, pipili ka ba na yung 10 commandments ba yun or hindi? Or yung 10 seconds bro? Pastor Jeremy. Ano ba, hindi yun enough yung moderator clarification. Hindi sige. yun, Proceed. hindi ba yun enough yung objection ko? Kasi Mr. Presenting nga eh. So ganito bro, hindi kasi ako judge dito kung
yung unawa ba ni Camacho yung tama or yung unawa mo dito. Pero ang question dito, yung tinitingnan ko lang, at valid naman yung question, even pa yung premise is mali or tama. Nasa audience naman yan. Okay. Pero ganito, ikaw naman yung sasagot dito, kaya meron tayong 10 seconds para kung merong something dun sa tanong, pwede mong gamitin. So, gagamitin mo ba, bro? Okay, sige bro. 10 Proceed, bro. seconds. 10 seconds. Ganito yan eh. Misrepresenting bro. Yung 10 utos matapos kang maligtas, ay hindi na yun. Walang sinabi si Paul na mahalaga na sundin yun. Pero yung kautusan ay naghatid Next question. sa iyo. So, 10 seconds. Hindi na Okay. sundin. So, sige, next question. Ngayon, iiwan na muna kita riyan. Ha? Pwede naman stay. Easy ka lang. Proceed lang. Next question. Bawal ang pikon. Ito tanong. Okay. Ito tanong. Saan sa doktrina ng Seventh-day Adventist, saan sa aming mga aklat, na Time. 7 minutes. Sayang. Segundo na lang yun. So, Sayang. diyan nagtatapos mga kapatid ang ating second second stage ng ating debate. So, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Reme Derecho, hindi niya talaga sinagot kung 10 utos o hindi. Shoutout din kay Reg Amar, kung ano yun? Wala. Teka ha. Dito ako sa kabila. Samuel Patalin Hug, sabi niya, ang biyaya ay binigay ng Diyos para wait lang ha. Nahihirapan ako kasi ang bilis ng comment para makasunod ang tao sa kautusan ng Diyos. Ang nais ni Pastor ay gamitin ang biyaya ng Diyos para magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, ang nangyari na ngayon, pinatutunayan na ni Camacho na kailangan sundin ang 10 utos sa kaligtasan. Shoutout din mga kapatid dito kay Rage Amar, kung wala kang utusan sundin, pwede ka nang mag-rape, magnakaw, magbabakirada. Shoutout mga kapatid kay Noriel Gabasa, mga katulad mong labagero, suportado ka Amlon. Shoutout din kay Mark Anthony Guevara, hindi na nga makasagot eh. Shoutout din mga kapatid kay Ernst Bretanola, hindi si Kristo ang nagbigay ng kautusan dahil hindi naman siya ang asawa ng iglesia sa panahon na iyan, kundi ang ama. Anong basehan nyo? Dahil ba sinabi ni Kristo na siya si ako nga? Mali bro. Shoutout din mga kapatid kay Edwel Ortaleza, sa panahon ng Kristiyano, wala ng Hudyo o Hintil. MJ Apologea, hindi makapuntos. Shoutout din kay Reniel Marcelo, parang nauutal na yung Amlon. Shoutout din kay Bien Relampagos, wag kang aamin Amlon. Shoutout din mga kapatid dito kay Aldrin Calosa, wala na taon na si Pastor Amlon. At dito din tayo kay Edwel Katibog, yun, huli na si Amlon, naiwas sa tanong, hindi pala utos ng Diyos ang 10 Commandments. Ay, kanino kayang utos yan? Shoutout din kay Hispik, ano na Camacho, Mr. Liar. Jason Donaire, ang kaligtasan ay isang biyaya at ang mabubuting gawa ay gantimpala. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito sa final conclusion at mauna na dito si Pastor Jeramil. 5 minutes ito bilang negatibo mga kapatid sa ating topic na ang kaparaanan ng kaligtasan ng SDA ay sa pamamagitan ng biyaya. Bilang negative, Pastor Jeramil, your time start now. Okay. Mga kaibigan natin, Bro Camacho at sa mga SDA, ibalik ko kayo ulit sa paksa. Patutunayan ni Bro Camacho na ang kaligtasan, kaparaanan ng kaligtasan ng SDA ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang nangyari tuloy dito ngayon, gusto niyang idiin sa akin na kailangang sundin ang 10 utos. Nako naman, kaya nga, sabi ko bakit tinanong to ni Bro Camacho? Nakalimutan niya yata yung paksa. So, dinidiin niya yung sarili niya, binagsak niya yung sarili niya na ang pagsunod sa kautusan ay kailangan para maligtas. Nako! So, ang nangyari ngayon, ganito. Sana makita to ni Ruben Nankilada at saka ni Leonard. May trupa na sila dito, si Bro Camacho.
si Westlake, sila Juan, ay mga mainstream yun, SDA. Kapag tatanungin mo yun sila, wala talagang kinalaman yung kautusan para maligtas. Ang problema ngayon, ba't gano'n naman, Bro Camacho? Nahuli ka mismo sa tanong mo. Supposed to be, patutunayan mo dito na walang pagsunod sa kautusan para maligtas. Kasi nga, biyaya yung patutunayan mo eh. Nahuli ka tuloy doon sa tanong mo. Cheer na naman yung mga kasama mo dito. Akala naman nila na nanalo sila. Hindi nila alam na yung tanong mo mismo, yung dumiin sa'yo. Tama yung sinabi ni Erwin de la Cruz eh. Saan yun? Sinabi ni Erwin. Sabi ni Erwin dito, pinatutunayan na ni Camacho na kailangan sundin ang 10 utos sa kaligtasan. Ano ba yan? Bro, hindi mo ba binasa yung mga sulat ni EGW? Ang daming sinulat niya eh. Yung 10 utos ay hindi raw para maligtas. Yan ang sabi ni EGW. Tapos, sinabi rin ni EGW na vital rin ang pagsunod sa kautusan para maligtas. Tapos ang pagdating kay Camacho, ang sabi ni Camacho, biyaya sapat na, pero sa sanctification kailangan sumunod para maligtas. Nakita nyo? Pinapakita ko dito sa inyo ngayon na lito kayo. Iyon ang naman ang purpose dito eh. Litong-lito. That is confusion. Alam nyo, kahit saan ako tumindig dito eh. Kahit patutunayan ko, kung, for example, sila Leonard, ang kausap ko, pwede kong tindigan eh, na ang kaligtasan ng SDA ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod. Bakit? Anong nangyari pala sa SDA? Because of confusion. Ang punto kasi dito, hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng biyaya. Bro Camacho, sabi mo kanina, sapat na ang biyaya para ikaw ay maligtas. Pero ngayon, kailangan palang sundin ang 10 utos. Hindi yan biyaya, bro. Kasi kung ang dahilan para maligtas ka dahil sumunod ka sa kautusan, hindi yan biyaya. Kaya nga kinuha ka doon eh. Kinuha ka doon sa kautusan, dalhin ka dito sa biyaya. Dahil ang righteousness na nasa iyo ay galing sa Diyos, ang justification na nasa iyo ay dahil kay Jesucristo. Ganon yun. Ang sanctification mo, ang problema sa iyo, hindi mo ma-refute yung sinabi ko na sanctification eh. Paano yan? Hindi mo pala alam ang positional sanctification. Saan mababasa yan? Hebrews 10:10. We are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. That is positional sanctification. Pasensya na kayo ha, sabi nyo, medyo nauutal ako. Bisaya nga ako eh, hirap ako magtagalog. Pero, at least ako, hirap magtagalog, pero yung kausap ko, hirap nakipag-debate sa akin. Pangalawang business na to, Bro Camacho ah. So, kaya, gusto ko talaga ang mga ganitong paksa eh, na about grace. Kasi alam ko talaga, yung mga SDA, litong-lito talaga dito. Naku mga kapatid, sana mamulat kayo. Mga kapatid, ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross ay biyaya yun. Sapat yun upang maligtas ka. Huwag yung isalin yung gawa nyo. Ang nangyari ngayon tuloy, ang pinatutunayan ni Camacho na kailangang sundin ang 10 utos sa kaligtasan. Anong nangyari sa iyo, Bro Camacho? Natalo ka tuloy sa debate natin. Bakit mo tinanong yon? Huwag mo saan. Nako. Dapat ang tinanong mo sa akin ganito. Saan ba namin sinabi na kailangan sundin ang 10 utos para maligtas? Dapat yun ang tanong mo. Bakit mo? Ako pa tuloy yung nag-oppose? Supposed to be ikaw yung mag-oppose eh. Okay, maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dito naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang kaparaanan ng kaligtasan ng SDA ay sa pamamagitan ng biyaya. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay, natatawa ako doon sa tanong niya na dapat yun daw ang itinanong ko. Nung itinanong ko yun kanina pa nga sabi niya wala daw siyang mababasa. Okay, ngayon. Pinatutunayan ko na yung pananampalataya ng Seventh-day Adventist, katulad rin ng pananampalataya ni Apostol Pablo. Si Pablo,
ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. At samantalang siya ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ang sabi niya doon sa Roma 3:31, binibigyan niya ng pagpapahalaga yung Ten Commandments. Sa unang debate namin, Ten Commandments yan, 3:31 itinatanggi na niya ngayon. Ito, mahalaga yung 10 utos. Yun lang naman ang tutol nila dyan mahalaga sa mga taong nasa ilalim na ng biyaya. Kaya pinahahalagahan po yan. Alin po kaninong utos po yan? Kay Kristo pong utos yan, mga kapatid. Yung 10 commandments na yan. Kaya sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Sino sinasabihan doon? Yung mga nasa ilalim na ng biyaya. Kung talagang mahal natin si Kristo, sundin natin. Pero hindi natin sinasabi na sa pagsunod mo ng kautusan maliligtas ang tao lamang. Walang ganon. Sa biyaya tayo maliligtas. Ang sinasabi ko, katulad ni Apostol Pablo, na lumalakad sa kabanalan, sa sanctification. Mahalaga sa kanila ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung sinasabi ng aming doktrina na vital, na hindi maintindihan. Sabi niya, ako daw confused. Siya ang confused. Tapos yung sinasabi niya na hindi raw natin ma-refute yung kanyang sinasabi na sa sanctification. Ano po? Yun po, termino lang yun, mga kapatid, ng mga evangelicals na iba. Pero ang totoo niyan, yan din ay naka-insert sa justification. Naka-insert sa justification. Yung position na sanctification nila. Theological concept lang yan Sino gumawa? Yung ibang mga scholar. Pero sa Biblia, mga kapatid, pasok yan sa justification. At kumuha lang sila ng konti sa sanctification. Ang tunay dyan na sa sanctification, yung sinabi ni Apostol Pablo na tinututulan niya. Sinabi niya kay Santiago, sinabi niya dito sa Roma. Kaya mahalaga para sa amin yan, vital nga ibig sabihin ng vital, mahalaga. Ngayon, walang pinag-iba yan doon sa isang talata ng Juan. Sa 3:36, ganito ang sabi sa atin. 3:36 ng Juan. Dito ko lang huhugutin sa Biblia. Dito ko hugutin 3:36 ng Juan. Ano sabi? 36. Kasi mahalaga ito, mga kapatid Ito, paglakad na to sa sanctification, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ito yung salvation by grace. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak, hindi makakakita ng buhay, kundi ang put ng Diyos ang sumasa kanya. Pagdating sa sanctification, nakasama ng justification, kailangan mo lumakad sa kabanalan. Kasi kung hindi ka lalakad sa kabanalan, baka sa halip na grasya, abuti mo, disgrasya. Ngayon, meron siyang term na ginamit sa kanya, kumakain daw ng baboy. Hindi naman yung tanong niya kumakain Ang tanong niya, nakakain. Magkaiba yung kumakain sa nakakain. Maraming mga mananampalatayang Adventist, hindi nila sinasadya na makakain ng baboy dala ng mga pagsubok. Ako nga, naranasan ko yan sa kapatid Anong nangyari? Yung kapatid, palibasa, yung kanyang mga magulang, hindi pa Adventist. Sinabuyan ng sabaw ng baboy yung kanin niya. Nakita ko, nakakain siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya maliligtas. Yun yung, magkaiba yung kumakain sa makakain. Kaya sablay Kaya dito mula una, pangalawa, hanggang ngayon, hindi pa rin po natitibag yung ating posisyon. Ano po? Yan. Pinatutunayan lang natin sa justification, hindi mo kailangan ng pagsunod sa kautusan. Kailangan mo pananampalataya, biyaya. Pagdating sa sanctification, ang kailangan mo pa rin si Kristo para masunod mo ang kanyang utos. Kaya nga doon sa vital, sa vital na binasa niya kanina pinutol niya yung huli. Andun yung masusunod mo yung 10 commandments through Christ. Ano ba ibig sabihin nun? Kaya pa rin ang ating Panginoon. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating debate between Seventh-day Adventists
NGOLD mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko munang magpasalamat kayo sa ating mga audience, sa lahat ng 616 na nag-comment mga kapatid, at dito din sa ating mga tropa na nasa loob, at syempre sa makakapanood pa nito sa ating mga magre-review. Unahin natin si Brother Camacho, bro. Salamat lang. Yes, lubos tayo nagpapasalamat sa atin pong Panginoong Diyos sapagkat napangyari itong pag-uusap na ito, at alam ko na marami ang nakapanood at makakapanood nito para maging bahagi ng kanilang patuloy na pagsusuri sa banal na kasulatan. Salamat kay Pastor Amlon. At sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga comment dyan sa comment section, laban man sa akin o pabor, kayo po'y aking pinasasalamatan. At syempre kay kapatid na Russia Vista, at maging dito sa Debaters Convention platform with Russia Vista platform combination, maraming po salamat sa inyo. At ngayon ay muli ko kayong pinagkakatiwala, iniiwan sa mapagmahal na kamay ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva El Señor! Viva Adventista del Séptimo Día! Chokbok! Hamnida sa inyo lahat mga kapatid. Miss pa po. Magandang gabi. Okay, at syempre Pastor Jeramil, pasalamat din, bro. Okay, maraming salamat po sa mga nakikinig. Salamat din po sa kay Bro Camacho. Salamat din po sa lahat ng andito sa loob ng room. At saka kay Bro Russia sa ating moderator. At maraming salamat po sa mga sumusuporta. Salamat din po sa mga kasamahan ko na mga Grace Defender. Salamat din po sa mga OSAS believers. At salamat din po sa mga kaibigan nating SDA. Actually, kaibigan ko din yung iba dyan. Pero mas marami dyan kalaban ko. At saka, maraming salamat sa lahat. At sana makatulog kayo ng maayos. Okay, kasi ako, sa tingin ko, masarap ang tulog ko eh. Sige, maraming salamat. Okay, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-comment sa mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Fernando Camacho ng SDA mga kapatid. At dito din si Pastor Jeramil. Actually, ako yung nag-set din ng kanilang debate mga kapatid. So dito din mga kapatid, maraming salamat din sa syempre Debaters Convention sa laging paggamit sa kanilang GC sa pangunguna ni Pastor Francis mga kapatid, at saka ni Brother Albert Hinkel mga kapatid. Kasama na din natin yung lahat ng debatista dito kasi lahat ng pumapasok sa Debaters Convention talagang debatista to. So si Ventilador, co-founder ng Patripasyanism, nandito din ang ating legendary na debater Jumong mga kapatid ng JW. Nandito din si Mark Umbaw ng Oneness mga kapatid, Pentecost, Oneness Born Again, isa ding debater. Nandito din yung ating isa sa reyna ng debatista mga kapatid, Marcel Moncada ng JW, kakabasok lang. At Brother Riowel Celebran mga kapatid ng Seventh Day Adventist, nakadebate ko na din to. Ayan. Brother Rene Santos mga kapatid ng Born Again si Rene, no? Ayan. Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church, at Edwel Ortalesa, isa ding debater ng SDA mga kapatid. At pwede nyo, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV, at pakifollow na din ako sa aking Facebook mga kapatid. At yun, maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.
side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.